Oo. Ang balita mga Kojero, si NBI ay patuloy na nag-ooperate sa NBI, sa Kingdom. Sa KOJC. Ito yung isang balita no isang araw. Pinasok compound ng Kingdom. NBI nga kay Kibuloy sa 3 arrest warrant. Hindi raw nakita. Nabatid na isinilbi ng NBI Region 11 ang 3 warrant of arrest sa mismong KOJC na itinatag ni Kibuloy sa Davao City. Tapos ayon kay NBI Regional Director, NBI Regional 11, Director Archie Albao, inabot ng 1 oras ang paghahatid ng 3 warrant of arrest kung saan naging maayos at mapayapa naman ang isinagawang operasyon. Yun. Tahimik naman daw. Tapos ang sabi ng abogado ng KOJC na si Torion, hindi kailangan pang magdala ng anumang armas o mga opisyal kapag nagsasagawa ng mga warrant gaya ng ginawa ng NBI dahil papayagan naman sila pumasok sa KOJC basta't may tamang koordinasyon. What kind of BS is this? Ayan, so kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na po kayo magpadala ng inyong mga remittances papunta po sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay i-download ng Sendwave app. Gumawa po kayo ng account, ilagay nyo po yung account details nyo dyan sa app na yan. At makapagpadala na po kayo sa GCash, sa mga bangko at iba't ibang mga pawn shop sa bansa. At kapag ginamit nyo pa kayong promo code na Coach Jarrett, ay makakuha pa kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Kalmahan lang natin. Wait. Kalmahan nyo dyan sa chatroom. Intindihin natin yung kwento. Oo, mamaya, bago tayo mag-react. Kahapon, NBI muling nagsilbi ng warrant of arrest kay Kibuloy. O, kahapon yan. Muling isinilbi ng NBI Region 11 ng warrant of arrest sa Kingdom of Jesus Christ na itinatag ni Kibuloy sa Davao City. Ayon kay NBI Regional 11 Director Archie Albao, mapayapang na isilbi ang warrant of arrest, etc. etc. Magkaibang dates to Isang August 9, isang August 11. So may 2 days na diferensya. Ito naman kanina. Kanina naman to. NBI fails to capture Kibuloy at KOJC. August 12, 2024. So tatlo na. Nakakatatlo na, di ba? Nakakatatlo na. The NBI failed to arrest the embattled religious leader Apollo C. Kibuloy and any of his co-accused after a conduct of comprehensive search on the Kingdom of Jesus Christ in their arena in Davao City on Friday afternoon. Actually, hindi pa raw tapos. Wala pa nga siya sa 50%. Masyado raw mainit sa loob. But right now, hindi pa namin nakikita. Sabi ng NBI. 50% pa lang naman daw kasi nakikita nila. Oo, kasi baka nandun siya sa 50% na kung saan hindi kayo naghahanap. Ganun lang naman kasimple yun. Matatalino naman itong mga taga-NBI, mga abogado yung mga yan. Matatalino sila. Alam nila yan. Tapos sinabi niya, so far we did not see any accused including Pastor Kibuloy, sabi niya. Ang problema mga Kojero, may nagsalita. Oo, may nagsalita. Nagsalita si Arlene Stone. Si Arlene Stone, I'm sure kilala niyo naman siya. Isa siya sa mga unang naghabla. Oo. Isa siya sa mga biktima ng pang-aabuso ni Apollo Kibulok. Isa siya sa mga unang nagkaso dahil sa kabuktutan ni Pastor Canor. Tsaka dati siyang pastoral. Dati siyang pastoral, guys. Ibig sabihin, siguro alam niya kung paano yung sistema ng Palmolive. So, alam din niya kung ano yung sistema ng Kingdom of Jesus Christ. Naglabas siya ng statement. Etong si Arlene Stone. Ano ba totoong pangalan na ito ni Arlene Stone? Arlene Stone ba talaga yan?
Arlene Stone, baka nakapag-asawa siya ng foreigner. From what I understand is she's no longer based in the Philippines. Parang nasa abroad na siya. Si Arlene Stone, ito yung sinabi niya. NBI raid sa KOJC compound, Moro-Moro. Ayan tayo. Sabi ng isang ex-pastoral. Hindi siya pastor, pastoral siya. Ex-pastoral. Na si Arlene Stone. Oo. Sabi niya, tinawag na Moro-Moro ng isang dating pastor ng Kingdom of Jesus Christ ang isinagawang pagsalakay ng NBI sa pangunguna ni NBI Region 11 Director Archie Albao sa umano'y nagbebenepisyo kay Pastor Apollo Kibuloy. Ayan na nga ba sinasabi natin. Ayon kay Arlene Stone, dating pastor ng KOJC or pastoral, ikinagulat niya nang malaman na si Albao ang nanguna sa pagsalakay sa KOJC, samantalang malapit umano ang naturang police official kay Kibuloy. Uy, yan tayo. Oo, something fishy. Something fishy, guys. Oo. Malapit daw. Oo. Alam niyo mga kochero, naalala ko nga before, na-i-livestream natin yun pero aksidente lang, nadaanan, sinabi ni Kibuloy, naka-close niya ang NBI. Nakakalimutan ko lang kung anong specific video yun naalala ko before, parang kakasagsagan to ng unang warrant of arrest, mayroon tayong kinuhang video ni UNTV. At sinabi doon ni UNTV, or sinabi doon sa balita ni UNTV, dahil si Kibuloy mismo yung nagsasalita sinabi ni Kibuloy doon na ma-impluwensya siya sa Davao City. Oo. Tapos, sinabi niya doon, ka-close down niya ang NBI. Naalala ko talaga yun very, very specific kasi pinost ko doon. Ipinost ko doon sa parte na yon. Tapos sabi ko, nilaglag niya yung sarili niya. Parang ganun. Parang nilaglag ni Kibuloy yung sarili niya doon. Oo. So parang, parang hindi malayo sa katotohanan tong sinasabi ni Arlene Stone. If that's the case. Nakita ko yun kay Mike Abe. Sana i-post uli ni Sir Mike Abe. Kasi alam nyo, isa po ako sa mga taong nagtataka. I don't mean to discredit ang ating National Bureau of Investigation sa Davao City. Oo, sa Davao City. Bakit parang may pagpabor ang NBI sa KOJC? Hindi naman natin sinasabi na may merong nagaganap na korupsyon sa loob ng NBI. Alam nyo mga kochero, that's up to our Congress or other investigating body to determine. Hindi ho natin trabaho yan. Pero para sa akin, parang ang weird. Ang weird lang mga kochero na bakit mo kailangan maipag-coordinate. Mag-aaresto ka nga Saan nakakita ng mga aresto na pulis, tapos yung pulis kailangan muna magpaalam sa'yo. Arestuhin kita Punta akong bahay mo arestuhin kita Diba? What kind of BS is that? What kind of BS is that? And actually, nakakatawa nga yung sinabi nung abogado nila, si Torion. Ito sabi niya, panoorin natin. Bigo na namang maaresto ng National Bureau of Investigation 11 o religious group leader na si Apollo Kibuloy at 4 na kapwa niyang akusado. Badang hapon nitong Biyernes, muling pinuntahan ng NBI 11 ang KOJC compound sa Buhangin, Davao City upang isilbi ang warrant of arrest mula sa korte sa Pasig City at Davao City. Ganon din ang arrest order mula sa Senado. Hindi gaya ng PNP, mapayapang naisilbi ng NBI ang warrant of arrest sa loob ng 1 oras. Hindi naman kasi the KOJC personnel as well as dito yung mga lawyers nila, pinapasok naman tayo.
Ayon kay NBI 11 Regional Director Attorney Arcelito Albao, nais umano nilang kumpirmahin ang mga kumakalat na impormasyong nasa loob ng compound nagtatago si Kibuloy. Pero pagkatapos ng mahigit isang oras na paghahanap ng NBI kasama ang abogado at opisyal ng KOJC ay hindi nila nakita ang religious group leader. Imagine. Pinasok namin yung kingdom, no? Consists of 4.2 hectares, a 3-story kingdom, and meron siyang underground. Pinasok natin yung buong area. And so far, wala naman tayong nakitang mga akusado, including Pastor Kibuloy. Tiniyak naman nila na handa silang magbigay ng proteksyon kay Kibuloy at kasamahan nila sakaling sumuko sila sa mga otoridad. Ayon naman sa abogado ng KOJC na si Attorney Israelito Torion, hindi na umano kailangang magdala ng mga armas kung nais pasukin ng PNP ang compound. I think there is no need anymore. That would be the 7th or 8th times that they would be doing that, and that would be a disservice already to the warrant. Pero ito naman ang tugon ng KOJC sa hamon ng PNP. Disservice to the warrant? Disservice to the warrant? Eh kayo nga eh. Nung sinerve yung warrant of arrest, hindi nyo nilabas si Kibuloy. Inarangan nyo pa ang KOJC. What the hell are you talking about? Talk about disservice to the warrant. Tigas ng mukha nitong abogado natin. Hindi ko siya masisisi kasi abogado siya eh. Abogado siya nung binehara siya ng kliyente niya para gawin yan eh. Disservice to the warrant, my ass. Kayo nga hindi sumusunod sa rule of law eh. Tapos disservice to the warrant. On. Dala ng mahigit 1,000 pulis upang galugarin ang lahat ng sulok ng 30 hektarya na KOJC compound. Hindi kailangan na magdala ka ng maraming armas dito kung makipag-cooperate po sila sa amin, no? Wala namang problema yon if they will properly cooperate with us. No need. Why? Bakit kailangan maipag-cooperate sa inyo? Sino kayo? Doon ako natawa. Alam nyo, itong NBI director sa likod. Yan, siya yung siya yung NBI director eh. Yan siya, si attorney. Hindi niya sinabi eh, parang medyo itinago niya yung kwento. Si Torion ang naglaglag sa kanya. Si Torion. Sabi ni Torion, kasi kung naikipag-cooperate kayo sa amin, edi walang problema. Alam nyo, that's the problem with it eh. That's the problem with the situation eh. Na kailangan lumuhod ang buong bansa kay OJC. Kailangan lumuhod ang buong bansa kay OJC. Bakit kailangan lumuhod ang bansa sa isang kriminal? Tignan nyo ha. With cooperate. Kung makikipag-cooperate lang kayo sa amin, wala tayong problema eh. Anong ibig sabihin ng cooperate? Para kay KOJC. Para kay Kibulok. Makipag-coordinate kayo sa amin. What the F? What the F are you talking about? Bakit kailangan may pag-coordinate sa inyo? Eh di itinago nyo na si Kibuloy. Dinala nyo sa ibang lugar. Diba? What the F is he talking about? Bakit kailangan may pag-coordinate? Meron bang isang kailan pa kayo nilapitan ng pulis at sabihin na arestuhin kita ha? Tatawag sa'yo, arestuhin kita 2 o'clock, papa-appointment ako. What the F? Pag-appointment ako sa'yo, ano yun, Sir NBI? Ano po yung appointment nyo? What is this regarding to? Arestuhin ko lang si Kibuloy o mag-i-issue o warrant of arrest. Sige po, punta po kayo 2 o'clock. Sa kabilang telepono, aresto din daw ng 2 o'clock. Labas yun na si Kibuloy, dali nyo sa ibang lugar. Hindi kayo masusunod dito kay OJC. Hindi kayo masusunod, Kibuloy. Imagine, buong bansa na ang galit kay Kibuloy. Majority ng Pilipino galit na kay Kibuloy. Alain niyo yun. Okay, punta ngayon natin sinabi ni ni Sir Mike Abe. Panoorin natin. Ito ba ang dahilan kung bakit until now hindi mahuli ng NBI si Apollo Kibuloy kahit ilang buwan na mayroong warrant of arrest at tinuturing na nga ng iba dyan na ito'y pugante katulad ng sinabi ni Pangulong Marcos at ni Secretary Abalos na matapos si isyong warrant at hindi nagsusurrender, hindi nagpapahuli, ay tinuturing nilang pugante ito.
Pugante. Meron pong statement itong si Kibuloy noong October 9, 2018 yata o 2019 sa kanyang television program noong araw na nakuha ng Senado, especially ng Senate Committee on Women, Children and Family Relation, Gender and Equality ni Senador Risa Hontiveros. Yun. At gusto kong iparinig sa inyo, maiksi lang ito kung ano po yung kanyang mga sinabi. Para may idea kayo doon sa kanyang sinabi. Kaya nga tanong ko, ito ba ang dahilan kung bakit, sandali Mag-iingat kayo ngayon. Mag-iingat kayo ngayon. Kayo yung nasa Facebook, nasa internet, nasira ng sira sa aking pangalan. Hindi ko na kayo papayagan. Sino man kayong grupo kayo, hahabulin ko kayo. Meron akong maraming kaibigan dyan sa NBI na pwede kayong tuntunin. Yun, ito yung sinasabi ko. Ito yun, this is exactly what I heard. Ito yun, ito, eksakto. Ito yung marami akong kaibigan dyan sa NBI. Kanina ko pa hinahanap yan. Hindi ko na makita. Buti na lang, minention nyo, no, na sinabi ni sa live, sa video ni Sir Mike Abe. Buti na lang. Marami daw siyang kaibigan sa NBI! Payagan. Sino man kayong grupo kayo, hahabulin ko kayo. Meron akong maraming kaibigan dyan sa NBI. Napupo kayo, hahabulin ko kayo. Meron akong maraming kaibigan dyan sa NBI na pwede kayong tuntunin. Hahabulin ko kayo. Meron akong maraming kaibigan dyan sa NBI na pwede kayong tuntunin. Hahabulin ko kayo. Meron akong maraming kaibigan dyan sa NBI na pwede kayong tuntunin. Ayun. Yan yun. Sige pa. Pasimula na tayo. Giyera ang gusto niyo. Giyera tayo. Spiritual battle gusto niyo. Ganun ang gusto niyo. Hindi niyo gusto ng kabutihan. Niloloko pa ninyo. Nilay down ko ang kabutihan sa inyo. Tapos nag-take advantage kayo. Mga pobre kayo. Mga prostitute kayo. Ayan. Yan po yung sinabi. Yan yung sinabi ni Apollo Kibuloy doon sa kanyang program. At pakinggan nyo itong nakaraan lang ating tinatalakay. Tinatanong ni Hontiveros kung yung Amanda, ito ba yung tinutukoy dito? Ito yung sagot niya. Tutukulan dito sa video na ito, Miss Amanda, tinawag kayong pobre, prostitute. Sa hearing pala ni Risa yan. Kanilang pananalita sa mga tumitiwalag sa kanya? Opo, ganyan po. Mas lalo na po sa mga pastoral. Sa mga pastoral na tumitiwalag. At ikaw ba mismo ang Yung pinatutukulan abogado niya sa pinapakita. video na yan? Opo. At ginantihan ka nga ba ni Kibuloy? Nag-file ba ng kaso laban sa'yo? O yung ibang mga miyembro ng pamilya mo, mayroon bang ginawa rin sa kanila? Opo, at pending pa po yung cyber libel na kinaso po nila sa amin. Pinasuhan pa. Yung pala yun. Kinasuhan ka ng cyber libel? Opo. Yun, Okay. Tigas ng fes. So, ayan yan. Naghabla pa. Tapos sa family ko naman po, marami pong nangaharas through messenger po. Chinachat po kami ng mga members, tapos sinasabihan po kami ng yawa, tapos blasphemer po. Yan. Alam ko yung salitang yawa, Matindi yan, no? Anyway, kaya ko po pinarinig yan kasi on record yan, public document ng Senado. Wala tayong magagawa. May record ng Senado eh. Yung issue na manda kayo, kaibigan, marami akong kaibigan sa NBI. Ganun yung sinabi niya eh. Di ba? Intindi. Grabe, So, no? yan ba ang dahilan kung bakit kaya hindi siya nahuhuli dahil marami siyang kaibigan sa NBI? Which now begs the question, mga kotsero. How legitimate is the operation of the NBI dyan sa Davao City? By the way, this is not, hindi ito yung buong NBI. I think this is only NBI Region 11. Regional office lang to. NBI Region 11. Hindi to yung buong NBI kasi yung bagong hepe ng NBI, mahusay eh. Si retired Judge Santiago ba yun? Judge Santiago yata, if I'm not mistaken. Oo. Mahusay eh. Ang dami niyang operations recently sa sa OSAEC, yung mga batang inaabuso at ginagawang prostitutes. Oo. Ang dami niyang operation na successful doon. Daming huli.
Tapos yung mga hackers recently, di ba? Nahuli niya yon, yung mga hackers. And since na-appoint siya, parang maganda ho ang performance ng NBI in general, no? Ang problema lang, itong sa Region 11. Oo. What the heck? Really? Yun ba yung dahilan kung ba't di mahuli-huli si Bulok? Oo, marami dong. Si Bulok mismo nagsabi, marami akong kaibigan sa NBI. Dahil, patay tayo dyan. Kaya pala hindi mahuli-huli. Katakot naman, no? Ayaw kong sabihin bayaran. Ayaw kong sabihin binabayaran ng NBI kasi, di ba? Let's give them the benefit of the doubt. Oo. Principle of regularity. Isipin lang natin na pumalya sila sa kanilang operation, no? Kesa sila ay nangongorap. Although I'm not discounting that as well. Ang sinasabi lang natin dito, meron bang conflict of interest? Kasi mga kotsero, kung ang lakas ng loob sabihin ni Kibulok eh. Ang lakas ng loob niyang sabihin na ipapahanap ko kayo, may mga kaibigan ako dyan sa NBI. Now it begs the question, how close is the NBI, Region 11, kay Kibuloy? Kasi it seems, mga kotsero, sa tatlong operations na ginawa ng NBI Region 11, yun lang yata yung pinayagan ng KOJC na pumasok. Baka kasi nakipag-coordinate. Baka kasi nakipag-cooperate. Diba? What do we know? Baka mamaya kasi habang sila ay nag-iikot sa loob ng area, sabihin ng KOJC, ay hindi kayo pwedeng pumunta dyan. Makipag-cooperate kayo sa amin. Ha? Hindi kayo pwedeng pumunta dyan. Hindi natin alam, may ganun kaya. Hindi. Sir. Bawal ho kayo dyan, sir. Hindi ho kayo pwede pumasok dyan. Maipag-cooperate ho kayo sa amin, ha? Ha? Maipag-coordinate na kayo sa amin. Ngayon, maipag-cooperate naman kayo. Ganun kaya ang nangyari? We don't know kasi may mga ganung klase statements eh. Imagine, pupunta ka sa raid, ilan lang ang tao mo? 10, 20, 50. Tapos ang gagalugarin mo, 30 hectares? What the F? Ano? Tagi-1 hektar kayo? I mean seriously, really? Kaya nga ang sinabi ng PNP, magdadala ako dyan 1,000 tao. Actually, kulang pa nga yun eh. Kulang pa yun. 1,000? Kulang pa yun. Para sa 30 hectares. Huwag niyo kong kalimutan ang 1 hectare po is 10,000 square meters. 10,000 square meters. Yung mga malalaking bahay, nasa 300, 400 square meters na yan. Oo, yung mga bahay na presyong 15 million, 45 million, mga ganyan. Nasa 300 to 500 square meters yun. Malaking bahay na yon. Alamansyon na. Kaya ako kinukwento because I want you to understand kung gaano ko kalaki ang 30 hectares. Isang katulong ba? Malilinis ang isang 500 square meters na bahay sa buong maghapon? Well, sa buong maghapon, posible. Pero matagal. Pagod na pagod yung katulong nyo yan. Isang katulong, isang kasambahay. 500 square meters, linisin niya. Good luck. I just want you to realize kung gaano ka-ridiculous yung ginawang operation ng NBI Region 11. Yung 500 square meters nga, mahirap na sa isang tao eh. How much more yung 30 hectares? Dami nagtatanong, 30 hectares? Alam nyo mga kotsero, nagulat din ako. Akala ko 3 hectares lang. Kasi yung Public Land Act, hanggang 5 hectares lang ang pwedeng pag-arian ng isang individual, lalo na kapag agricultural land. Langya, umabot ng 30 hectares. Anak ka ng tipaklong. 30 hectares ang wala. Paano nangyari yun? So, ako mga kotsero, I seriously think there is something going on. There's
something spotty happening diyan sa pag-aresto kay Kibulok. Kaya siguro nga hindi maaresto, no, sabi nga ni Sir Mike Abe. Baka kaya ito ang dahilan kung ba't hindi maaresto si Kibuloy. Marami siyang kaibigan sa NBI. Ay wag naman ho sana. Wag naman ho sana. Kasi tayo mga hampas lupa, umaasa lang ho tayo sa otoridad at sa kredibilidad na ibinibigay nitong mga kapulisan natin. Kung sila po hindi natin maaasahan sa pag-aresto ng mga malalaking tao, how much more sa mga maliliit? If they cannot dispense justice to those who are more than capable of maneuvering the justice system of the Philippines, how much more tayong mga maliliit? Sana po i-address ito ni Director Jaime Santiago, yung bagong hepe ng NBI. Kasi I think there's something wrong. I think there's something wrong with how this was implemented. Parang for show Parang for show lang talaga siya. Ang weird It's so weird. It's so weird how it all panned out. I mean, seriously. Ang weird talaga. So, I hope ma-address po ito ng ating NBI head office kasi ang pangit nito, guys. Seriously, ang pangit ho nito. Pangit ho ito sa imahe ng NBI, pangit ho ito sa imahe ng ating justice system. This will really tarnish the image of the Filipinos in general, no? Sa ating justice system. And At ayun mga Kojera, maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa Coach Jared YouTube channel. Subscribe na rin kayo sa aking bagong channel, Coach Jared Reacts. Reacts as in with an X. Reacts. Ayan. At follow niyo rin po ating Facebook page, Jared Pulido, para lagi po kayong updated sa mga schedule ng ating live stream. And I'll see you in our next live stream, guys. Alright, God bless and see you next time. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?